Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So ngayong araw po, ako ay magbibigay sa inyo ng aking sariling reaksyon, opinion. Dito po ito sa teleserye, sa buhay po ng ating kababayan na si Renji. Yung mga nangyari sa kanya na isinare sa Ka-Business Official. At bago yon, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat na mga nanonood po, yung mga subscribers at saka viewers dito sa aking YouTube channel. At isa-shoutout mo na rin po yung aking mga kasamahan sa reactors, na mga reactors. Si Kabayan Taong Gala, Anime Reactors, Kalingap Turak, Kabayan Almenda Mix Vlog, tapos sila Thinking Body na siya pong editor po ng Ka-Business Official, Papa Dins TV at saka sa Ka-Business Family. Suportahan po natin sila mga kababayan, mga ka-business all over the world. At isama na rin po natin si Dinsyak TV at saka si Katangay PLC. Ito po sila yung mga solid subscribers din po ng Ka-Business Official. At ito nga ho ngayon mga kababayan, kahapon ko pa po gustong gumawa ng aking reaction, kaya lang sobrang na-busy. Ito po yung nasa isip ko na may salita pong pumunta sa isipan ko na scapegoat. Ito po yung nangyari kay Kabayan Renji. So sinerge ko siya, so marami pala. So meron palang scapegoat na biblical po siya. Letter S ang umpisa. At meron naman yung escape na nag-escape ka. Okay. So ganito yung paliwanag ko mga kabayan sa nangyari kay Kabayan Renji, kung bakit nasa teleserye ngayon ng Ka-Business Official ang kanyang buhay, kasi may pahintulot naman at lumabas po lahat yung mga taong involved, yung misis niya na una, then yung anak, then nakita na natin yung nanay at saka tatay po ni Kabayan LB. So lahat po yun may pahintulot. Kasi may mga nababasa pa akong komento at sa iba rin, may mga nababasa rin ako sa iba na nawawala na daw silang manood. Nawawala na daw sila ng gana manood dito sa Ka-Business Official channel kasi nga puro na lang daw buhay ni Kabayan Renji ang ina-upload. So para sa akin, hindi ito hindi ito dapat baliwalain kasi mga kababayan, meron tayong lesson na makukuha tungkol dito. Okay? So nakita naman natin. So ang ginawa kasi ni Kabayan Renji, meron siyang problema sa una, di ba? So, nag-escape siya. Scapegoat, nagpakasal siya sa iba para maiwasan, makalayo sa kanyang problema. At ngayon, ayan na po yung nangyayari. So, nakita na natin yung reality ng buhay na hindi pala ganun kadali na yung isang problema, gawan mo pa ng isang panibagong problema. So, sino dito yung sinasabing biktima, yung scapegoat na sa biblical? So, ito po yun yung parang may tumakbo si Kabayan Renji sa kanyang problema. May nagamit siyang ibang tao. At ngayon, nagsisi na siya, babalik na. So, ano ngayon ang mangyayari? So, sa totoong buhay, yan na nga talaga. Totoong buhay na nila, ipinakita na nila, i-share na nila, na yung naging reaksyon ng magulang, mabait ang magulang ni Kabayan LB, yung nanay at saka tatay. Dahil nga, although nasaktan nga din sila sa nangyari dun sa anak nila, pero hindi sila nang himasok mga kababayan. Yun ang doon. Hindi sila nang himasok yung mga parents. So inahayaan nila ngayon na mag-decide si Kabayan LB. Total siya naman daw talaga ang makikisama. Which is totoo naman po talaga. Siya naman talaga ang makikisama doon kay Kabayan Renji. So ayun nga, nag-usap nga sila, di ba? So mahirap talaga para sa side ni Kabayan. Sabi niya, may nabanggit siya doon na paano yung dignidad niya, yung tiwala niya sa sarili na gusto niyang maibalik yun. So, yun ang isang lesson doon mga ka-business na once pumasok tayo sa ganung problema, kailangan panindigan na talaga at panindigan yung maaaring maging resulta. Katulad niyan ngayon, hanggang kailan, hanggang saan, anong mangyayari sa kanila. Diba? So, whatever the result is, maging happy na lang tayo. At para sa side naman ni Alex doon sa anak, para sa iyo Alex, pag-pray mo na lang yung mga magulang mo kasi kailangan din ng mama mo yung pangunawa mo bilang isang anak.
Kasi, syempre, gusto niya talaga mabuo kayo, pero hindi pa handa ang kanyang sarili na tanggapin ang papa mo. So, i-enjoy mo na lang yung mga time na nandyan at nagkakausap kayo ng papa mo, nakakasama niyo siya. Maghihilom din, Alex, ang sugat ng mama mo balang araw. Malay natin, sa isang ganun lang, matanggap na ni mama mo yung mga nangyari. Kasi nga, iniisip din niya yung paano yung isa, di ba? Iniisip din niya yun. So, mga kababayan, maraming lesson dito. So, hindi natin to pwedeng i-ignore. At saka pasalamat tayo, hindi na natin kailangan pang mangmarites. Kasi nga, sa kanilang bibig mismo nang galing, isinadula nila ulit yung mga pangyayari. So, ibig sabihin nun, pinayagan nila nailabas na sa nailabas na sa atin, naipublic na yung kanilang buhay. Diba? At saka yung mga nagsasabi din na hindi na tumutulong si ka-business official. Isipin yung mga kababayan, ito si Kabayan Renji. Wala siyang trabaho, lumapit sa ka-business. So ngayon, nakita naman natin, sa araw ng sweldo, meron siyang nakukuha. So isang uring pagtulong na rin yan na ginagawa ng ka-business family. Natutulungan nila si Kabayan Renji. Diba? Isang uri ng yan, charity na rin yan. Although, yung kusang loob na pagtulong nila, nilingap nila, tinulungan nila yung tao. So, yun, ito yung sariling opinion ko lang ha. Sariling reaction ko lang to. So, para sa akin, meron ako nakukuhang lesson dito sa teleserye na to. So, salamat sa inyong ka-business at saka sa ilang Kabayan Renji, Kabayan LB, Alex, at saka yung parents mo, Kabayan LB. Dahil, ang lakas ng ninyo malakas yung loob nyo bang na hindi kayo nahiya na i-share itong mga nangyayari sa inyo ngayon. Ang bait ni nanay, nakakatuwa dahil magaan yung nila, magaan sila yung loob nila, yung hindi sila katulad nung, syempre pag ibang magulang yan, baka mamaya najumbag na si Kabayan Renji kasi sinaktan yung anak, sabay gano'n najumbag diba? So, lang tayo mga kabayan, suporta lang po tayo, tuloy lang po natin kung totoong tayo, ka-business subscriber na talagang yung puso natin nandyan sa kanila, hindi natin titingnan yung mga negative, di ba? Tumulong tayo sa positive lang. Ganun lang yun. Marami silang natutulungan. Maging open-minded tayo, tingnan natin. Yung mga taong nakapaligid sa kanila, yung pang-araw-araw niyan, syempre sila din ang tumutulong. It's a form of charity at saka kawang gawa. Hindi naman pwedeng araw-araw nandun sila sa kalye, namumudmud ng pera. Diba? Baka yung kasi ang ina-expect ng ibang dito, ibang mga subscriber ng ka-business official na makikita nilang araw-araw, andun si ka-business official at saka yung mga kagwang sa kalsada, bawat makakasalubong ibibigyan ng pera. Is showy, yung ganun. Hindi naman pwede sigurong ganun kababayan. Alam naman natin yun. So, suportahan lang po natin ang kanilang YouTube channel. Huwag tayong mag-skip ng ads para magawa nila yung nasa puso nila na gusto nilang gawin para sa ating kapwa. At ito nga, di ba? May panibago silang beneficiary ngayon, si Tatay Manuel. Yung tinulungan nila, yung sinolo vlog ni Kabayan, ni Kagwang Intoy. Siningit ko lang po. So dito, yun nga, si Kabayan Renji, mayroon pa yan, may susunod pang teleserye yan, yung ending, yun ang ating aabangan kung ano talaga ang magiging ending. So, hindi natin alam kung kailan kasi kay Kabayan LB kung kailan niya tatapusin ang istorya. Siya ang magtatapos ng istorya dito. So, tiyaga lang Kabayan Renji. Kung ano man ang maging resulta, tanggapin mo. Kasi alam mo naman kung ano yung saan ka nagkamali, ano yung mali mo. Although, nagsisisi ka na. So, ang ending po talaga, may hawak ng ending nito si Kabayan LB. So, antayin natin siya. Hindi natin siya mapipilit kung kailan niya tatapusin yung kwento ng teleserye na to. Maging sila ka-business, wala rin silang magagawa, mag-aantay lang sila. Dahil hindi nila pwedeng pilitin si Kabayan na, stop na, sige na, mag-uo ka na, tanggapin mo na sa Renji. Para matapos na yung teleserye na to, hindi naman siguro pwedeng ganun. Kasi reality yun reality ng tao. Si Kabayan LB ang nagdadala ng istorya dito Siya, nasa kanya, kung kailan niya tatapusin ang kwento. So, yun lang ang aking reaction. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron man akong nasabing dito hindi nyo nagustuhan, ito po yung opinion ko lang. At irerespeto ko rin po ang inyong mga komento dito sa aking reaction. Maganda po yun para nagkakaroon tayo ng open discussion, open forum, yung mga ganun. So, maraming salamat po. Huwag po natin kalilimutan. Tuloy-tuloy lang po ang buhay at suportahan po natin Papa Dins TV, ka-business official,
at saka sa ka-business family na rin po. So maraming salamat. To God be the glory at mag-iingat po tayong lahat sa ating mga ginagawa or gagawin araw-araw. Sa bawat pagpasok sa trabaho, maging nasa bahay man po tayo, lagi po tayong magdasal. At salamat sa Diyos dahil ako rin po naman malakas pa rin, nakakagawa pa rin ang aking trabaho dito para sa pamilya, para sa ekonomiya. Maraming salamat po. Laging hingiin natin ang gabay ng ating Panginoon. Bye-bye po.